Yan, hello po sa inyong lahat. Welcome back again sa ating channel. So, sa araw na ito, tatalakayin po natin ang isang kondisyon na nakakaapekto po sa napakaraming mga kalalakihan. Almost 75% po kasi ng mga audience po natin dito sa YouTube mga lalaki. So, akma po ito para sa inyo. Ang topic po natin ngayon ay tinatawag po na andropause. Okay? Tinatawag din po itong male menopause. Kung ang babae ay dumadaan sa menopause, ang lalaki din pala ay meron pong ganito din. Tinatawag nga lang po itong andropause. Kadalasan itong andropause hindi natin masyadong pinapansin, pero yun pala ay nakakaapekto po ng husto sa kalusugan po ng isang lalaki. Naapektuhan po ang physical at emotional health po ng isang lalaki. Ngayon, aalamin po natin ano ba yung andropause? Ano yung mga sign and symptoms at ano yung lunas para sa mga symptoms na ito na nararanasan po ng mga kalalakihan. Pero bago ang lahat, ako po muli, si Liz Nurse Organist, nurse na nagbibigay ng mga health tips at advice na nakakatulong po sa tamang desisyon. So, kung makikinabang po kayo sa mga videos ko, sana i-like, share, and subscribe niyo po ito. At i-share nyo po kung makakatulong po ito sa iba. Ang topic ko po sa channel ko ay tungkol sa sexual health, how to quit smoking and alcohol drinking, and how to manage blood pressure, at iba pa po. Sana makinabang po kayo sa aking mga videos. So now, topic na po tayo. Ano po ba ang andropause? Ang andropause po ay tinatawag na age-related hormonal changes sa mga lalaki. So, age-related, ibig sabihin, may kinalaman po yung edad. Kapag nagkakaedad ang mga kalalakihan, mas mataas yung chance na makaranas po sila nito. At ganun din po, hormonal changes. May pagbabago sa tinatawag na testosterone hormone ng mga kalalakihan. Bumababa yung testosterone level. Akibat po nito ay nakaka-experience po ng iba't ibang mga simptomas ang mga lalaki sa kanilang katawan, physically, at ganoon din po emotionally. Ang tanong, anong edad ng lalaki na nagsisimula na siyang maka-experience ng andropause? Ito po, ang andropause po ay nagsisimula edad 40 years old. So, late 40s to early 50s po, nakaka-experience na po ng andropause ang mga lalaki. Sila po ay meron pong mga simptomas na nararamdaman pero binabalewala nila ito. Alam niyo po ba na may pagbabago na sa hormone ang mga kalalakihan edad 30 years old pataas? So starting 30 years old, 1% ng kanilang testosterone level ay bumababa taon-taon. Ngayon, ano po ba yung mga signs and symptoms na nararamdaman ng lalaki na nakaka-experience po ng andropause? So, tandaan po natin na yung mga simptomas na sasabihin ko ay hindi pare-pareho kada lalaki. Pwedeng mas malala po sa isang lalaki, dito naman sa isa ay slight lang. So, ano po yung mga madalas na mga simptomas na nararamdaman po nila? Number 1, fatigue and decreased energy level. Bilis niya mapagod, tapos walang gana sa pagtatrabaho, madalas inaantok. Number 2, reduced sex drive and erectile dysfunction. Okay? Walang gana sa pakikipag-sexual contact sa kanilang mga misis. Ganon din po, nahihirapan sila na maka-achieve po ng erection. So, meron po akong video tungkol po sa erectile dysfunction. Pwede nyo pong panoorin. Ilalagay ko na lang po sa description para mas malalo pa po kayong matutod tungkol dito sa ganitong kondisyon. Number 3, mood swings, irritability, and depression. Napapansin nyo sa asawa ninyo or sa kuya ninyo, tatay ninyo na parang paiba-iba yung mood. Ngayon, okay siya. Mamaya, malungkot. Mamaya-maya na naman, magagalitin na naman. Okay, irritable at madalas, may pagkakataon na sila ay sobrang malungkutin. Okay? Hindi nila napapansin yun. Number 4, a loss of muscle mass and strength. Dati, nung medyo kabataan pa nila, malakas ang pakiramdam nila sa mga bagay-bagay. Ngayon, hindi na.
Tapos, marami silang muscle dati. Pero ngayon, nahihirapan silang makabuo ng mga muscles. Ano pa? Number 5, increase body fat and difficulty losing weight. So, napapansin ninyo, ang bilis na nilang tumaba. Lalong-lalo na sa bandang tiyan. Nahirapan silang magpapayat, nahirapan nilang tanggalin yung mga taba nila dito sa kanilang katawan. Number 6, decreased bone density and increased risk of osteoporosis. So, yung calcium level nila sa kanilang mga buto ay unti-unti na pong bumababa. Okay? So, ang tendency, pagka mababa yung calcium deposits dito sa ating mga buto, marurupok ito at pinakamalala ay nagkakaroon po ng osteoporosis. So, konting tumba lang or nabunggo ka lang ng konti, mabilis kang mabalian ng buto. Ano pa? Number 7, memory problems and difficulty concentrating. Okay, napapansin mo, ang bilis mo nang makalimot sa mga bagay-bagay. Ano yung mahahalagang petsa? Kunwari, anniversary, ninyong mag-asawa, birthday ng asawa mo. Okay, kaya nagiging dahilan minsan ng tampuhan kasi nakakalimutan ni Mister yung mga importanteng date or yung mga schedules din. Hindi alam ng babae na resulta pala ito ng kanyang andropause. Ngayon, ang tanong, may lunas pa po ba dito? Okay, syempre po, lahat naman po may lunas. Babanggitin ko po ay 4 na option. Okay? Pero, syempre, mahalaga ang pagpapakonsulta muna sa mga doktor bago po ninyo subukan yung mga, halimbawa, magsasabi po ako ng testosterone replacement, no? Number 1, hormonal replacement therapy. Siyempre, testosterone, dapat nare-replace po yan, nalalagyan po yung katawan po ninyo ng testosterone. Siyempre, bago po yan, magpa-check up muna po kayo ng inyong mga dugo. Doktor po ang magre-recommenda ng best HRT para sa inyo. And gusto ko lang po sabihin na dito sa description ng video ito, meron pong mga produkto na suggestion ko po na pwede nyong bilhin. May mga iba, check nyo na lang po. Hindi po ito sponsor ng video ito, pero if ever nabibili po kayo dun sa mga link na nakalagay sa description, nagkakaroon po ko ng konting commission. Now, ano pa po yung mga treatment option para sa andropause? Number 2, ito po yung lifestyle changes. So, magbabagong buhay po talaga kayo. Marami kayong babaguhin. Okay? Halimbawa, dati hindi kayo regular na nag-exercise. Ngayon, dapat mag-exercise po kayo regularly. Okay po, katulad ng mga resistance training, yung mga cardio exercises para ma-improve po yung mood po ninyo at ganoon din po, magkaroon po kayo ng muscle. Okay? Ganoon din po yung mga libreng exercise katulad po ng paglalakad, pagbabike, pag-akyat sa hagdan instead na elevator. At kung sakali mang may mga sakit po kayo, magpakonsulta muna po kayo kung anong exercise ang the best para sa inyo. Bukod sa exercise, kailangan din po natin kumain ng masustansyang pagkain, prutas, gulay, isda, at mga whole grain. Siyempre, iiwasan po natin yung mga pritong pagkain, fast food, salty food, processed food, matatamis na inumin, mga soft drinks. Okay. Ano pa? Stress management. Pag sobrang pagod na po kayo, kailangan deep breathing, mag-yoga, meditation, prayers para mabawasan po yung stress. Lahat po ng mga sinabi ko na yan ay pagbabago sa lifestyle na malaki ang tulong po sa inyo, mga sir. Okay. Ano pang treatment option? Ito na po yung mga supplement. Ano yung mga supplement na dapat tinitake po ninyo para ma-boost po yung testosterone hormone po ninyo. Katulad po ng DHEA, dehydroepiandrosterone. Okay? Zinc supplement, vitamin C, vitamin E, calcium. Lahat po ng sinabi ko ay makakatulong para ma-boost po yung hormone level po ninyo, mga sir. Number 4, psychological support. Kung talagang hindi nyo na po kaya yung mga mood swings, tapos yung mga parang depression, problema sa pakikisalamuhan ninyo sa inyong mga asawa, sa inyong pamilya, baka naapektuhan na rin po, mahalaga na magpa-counseling na po kayo. So, i-search nyo po sa
Google yung mga counseling facilities na pwede ninyong kontakin. Or kahit sa mga malalaking ospital, pwede po kayong magpa-check up para magpa-counseling, para matulungan po ninyo ang inyong mga sarili, para mabawasan yung mga simptomas po na dulot po ng andropause. Yan, nalaman na po natin ano ba yung andropause, ano yung sign and symptoms at lunas para dito. Kapag naintindihan nyo po yan, ay makakatulong po kayo sa mga kalalakihan na nagdurusa dahil sa simptomas ng andropause. Sana nakatulong po sa inyo ang videong ito. Hope you like it and please share and subscribe. Mag-comment po kayo ng inyong mga katanungan. Ingat po kayong lagi. Tandaan na prevention is better than cure. Ingat po kayong lagi. Always pray, always smile. I love you all. Bye-bye!